Maulan lang siya eh, pero napakakapal ng hamog. Grabe! Little Baguio. Literal, Little Baguio talaga. Good morning mga tropa. Time check tayo, 11:33 AM. Pupunta tayo ng Masinag, Shell Pugon. Makikipagkita tayo sa mga pinsan natin. Tapos aakyat kami ng Tanay Camp Lawa ba yun? O Camp Kalaw. Sorry, hindi ko maalala kung anong camp. Basta magka-camping tayo today para sa video na to. Pero camping na malapitan lang to. Dito lang tayo sa Tanay, babandang Marilake. Sana sarap ng nakisama yung araw sa atin. Parang more than 1 week nang nag-uulan. Ang petsa ngayon, July 20, linggo. Simula nakaraang linggo umuulan na talaga dahil sa bagyong Krising. Biglang umaraw mga tropa. Ano pang gagawin natin pag umaraw? Siyempre magra-rides na tayo. Umaraw na eh. Bibigyan ko kayo ng tour kung magkano ginastos namin dun sa camp, kung saan siya banda, tapos kung ano makikita natin dun, kung maganda ba yung campsite na yun. Ito rin yung isa sa mga trip natin, mag-camping. Marami tayong camping gears. Kompleto tayo ng camping gears. May tent tayo, may airbed. Pero hindi ko na dinala yung airbed. Hindi naman natin kasama yung OBR natin. Tayo lang naman. Ang binitbit ko ay ano ba yun? Body bag? Sleeping bag? Sleeping bag, oo. Sleeping bag nga yung dala natin. Para lang may mahigaan tayo at hindi tayo mabasa. Sana magtuloy-tuloy yung araw. Sarap pa naman mag-camp pag mataas yung araw. Kaysa umuulan na sobrang lamig, direct na direct yung basang-basa, lakas ng hangin. Kinakabahan ka kung baka liparin bigla yung tent mo. Mas okay na yung umuulan, direct yung araw. Kasi mamaya nga po naman sa Tanay, for sure napakalamig doon. Summer o hindi, malamig naman sa gabi doon. Alright, traffic na tayo sa Commonwealth. Teleport ko na lang kayo pag malapit na tayo sa Shell Pugon. Alright, medyo malapit na tayo sa Shell Pugon. Kaya lagpas lang natin ang crossing ng Santa Lu. Ay, lumpas! Meet up dapat namin doon ay dito ay 11 AM. 10:50 pa lang naman. Ang check-in kasi doon sa hotel alas 3 pa ng hapon. Lapis sila. Papagas na rin siguro muna tayo. Yun. Alright, dito na mga kasama natin. Meron tayong 2 oras papunta sa Camp Lema. Bandang Real na pala to. Malayo-layo na rin pala. Ayan, 2 hours na biyahe, 79 kilometers. Tansya ko, parang nalagpas pa to ng nagpas pa siya ng Jariels. Siguro doon na lang kami kakain, Jariels Peak or Marquez Bulaluhan. Nakapag tinapay naman ako dahil lagpas 30 minutos sila bago dumating. Medyo matagal tayong pinagantay.
magkape muna tayo sa Pandi Manila, tapos tubig tsaka pandesal. Yan. Teleport ko kayo, medyo traffic sa part na to. Lagpas tayo ng Baguio. Siguro paboso-boso na tayo ulit, magbubukas ng camera. What's up mga tropa? Time check tayo, 1:35 PM. Medyo na pa-stop over kami sa Shell Boso-Boso na hindi naman sana planado. Dahil biglang bumuhos yung ulan. Nasa bandang paglagpas kami ka ng Baguio. Pero pakiramdam namin hindi na titigil yung ulan, kaya ginauna namin. Nagsuot na lang kami ng mga kapote namin, nag full kapote na kami. Plano namin nung una, medyo hindi malakas yung ulan, ano lang, top lang. Kaso wala, malakas talaga. Hindi natin kontrolado yung panahon. Alam naman natin na kalalabas lang din ng bagyo. Malapit na siguro tayo sa Baras, Rizal. Konti na lang, paangkat na tayo ng Baras. Tapos sunod yan Big C, Devil's Corner. Hindi natin sigurado rin kung merong namimitik sa taas kasi sobrang lakas ng ulang kanina. Pero sana meron, makunan sana tayo. Pero kung wala, okay lang din naman, wala nang problema. Gagawa na lang tayo ng sarili nating montage, diba? Picture na lang tayo sa gamit sa cellphone natin. Laban na yun. Okay, destination namin is Marquez Bulaluhan ngayon. Para doon kami tatanghalian. Estimate namin baka bago mag-stress nandun kami. Alright, nakits later mamaya. Teleport ko muna kayo. Siyempre ang kapal lang amog. Papasok pa lang tayo ng Big C, kalalagpas lang natin ng Baras. Parang mali tayo yung napuntahan. Baguio ata tayo napuntahan. Yata ito Marilak. Oy sir, mababa ang visibility. Huwag muna tayo mag-overtake dito. Bubukas ako ng MDL. Baka hindi tayo makita ng kasalubong natin. Hindi mo nakikita yung van, bigla na lang lumalabas. Time check, partida, 2:00 ng hapon. Grabe oh. Baras, Rizal. Punta kayo dito sa ganitong panahon. Tipong kaalis lang ng bagyo. Huwag kayo mismo pumunta ng bagyo. Dahil siyempre malakas din ang ulan dito at may mga tsansa ng pagguho ng lupa. Kaya maganda dito pumunta, tipong kalalabas lang ng bagyo, kaya bago magbagyo. Kasi yung ulap either hinahatak yan ng bagyo eh. Kaya napakaangas ng ganito, tinan mo. 2:00 ng hapon pero napakapal ng hamog. Iba yung ingat na lang din pag aakit kayo ng ganitong panahon. Unang-una kasi basa ang kalsada. Yan, nakita mo. Tapos medyo mababa ang visibility natin. Bukas na lang din kayo ng dilaw na ilaw. Kung may MDL kayo, mas maigi. Ang puti kasi hindi siya ganun kita pag ganito eh. Kaya ang tawag sa dilaw talaga is fog lamps. Yan talaga ang unang kulay ng fog lamps natin. Pero na-invento na rin yung puti na fog lamps. Pero mas kita sa ulan at saka sa hamog ang ilaw na dilaw. Yan, tinan mo, kitang kita ko yung dilaw na yon. Dahil nakadilaw siya na ilaw eh. Nakakasama natin, naiwan ko na. Pinsan pangalap nga pala natin, galing pa yan sila ng taas Cavite. Tapos isang naka-sniper, isang naka-click, tsaka naka-aerox. Isama tayong isang lady rider naka-aerox. Kaya chill ride lang tayo kasi yan, naiiwan na natin sila.
medyo kumataw lang ako paakyat ng Baras kasi napakaganda ng kalsada doon, napaka-isang tuwid na kalsada. Pero kalma-kalman tayo, antayin natin sila. Siguro antayin ko sila dito banda sa Manukan. Diyan tayo banda sa Manukan maghihintay. Baba ng Devil's Corner. Yan na, naalala ko na, nakita ko na kanina yung pagkakampingan natin. Camp Lema. Sa Camp Lema, merong pag dala ka sariling tent, bababayad ka lang ng 350 per head. Pero pag magre-rent ka, yung tent nila na good for 2, 900 pesos, kasama na doon yung entrance mo at saka yung bayad sa tent. So wala ka na ibang babayaran, pagkain mo na lang siguro, doon na yung entrance mo. Tapos maganda sa Camp Lema kasi meron siyang wifi. Magbabayad ka lang ng 30 pesos para sa wifi nila, naka-wifi ka na kahit nagka-camping ka, di ba? Angas doon, minsan hindi lahat ng camping grounds makakahanap ka ng may wifi. Kaya yung Camp Lema yung pinili namin. Tapos sa Real na siya, lagpas yan ng konti ng lagpas yan konti ng Marquez Bululuhan. Kaya saktong-sakto kain muna tayo sa Marquez. Bubulalo muna tayo sa Marquez bago tayo dumiretso ng Camp Lema. Feeling ko sila na itong nasa likod ko o iba pa ba? Hindi ko sigurado. Parang hindi pa. Pero yan naman na yung Manukan sa baba. Dalawang kanto na lang. Antayin ko na rin sila doon. Teleport ko kayo siguro pag lagpas na natin ng pag palapit na tayo sa Santa Maria. May mga bayan-bayan kasi tayong dadaanan guys sa may bandang Regina Rica eh. Teleport ko na kayo. Kita-kits tayo mamaya. Papasok pa lang tayo ng Cafe Catarina. Pero wala na akong makita dito sa Hamog. Grabe. Hindi maambon lang siya eh. Pero napakakapal ng hamog. Yan, nabawas-bawasan na. Grabe kanina, parang nasa 5 meters lang yung nakikita mo sa bande sa harapan mo. Grabe naman. Pero ngayon okay na. Dumaan lang yung ulap sa mukha namin. Grabe yung hamog. Pinalagpas lang natin ang arko ng Santa Maria. Sunod dating madadaanan dito is yung arko naman ng Infanta. Pero expected mo na ganito kasi sa baba pa lang sobrang hamog na. Alam mo namang mas mahamog dito sa taas. Medyo nagtanggal na rin kami ng kapote dahil hindi naman na naulan. Kanina dun sa may overlooking medyo mainit-init na yung hangin. Pero dito, paakit na ulit tayo. Naabutan na ulit natin yung hamog. Malamig yung hangin pero mabuti na yun kaysa naman basa. At least hindi maambon. Hindi na mahirap sa helmet natin, sa windshield natin. Session na kayo guys, hindi ako ganun mo banking dahil meron akong dalawang side bag.
May top box extension pa ako, tank bag, dalawang crash guard bag. Tansya ko nasa almost 300 kilos yung motor pa lang, tapos ako pa 80 kilos. Sobrang bigat ng motor, mataas yung center of gravity natin dahil dami kong bitbit. May tent ako na good for 4, kaya may hirap talaga bumangking. Tsaka hindi rin naman talaga ako ganun kagaling bumangking dahil isang beses lang ako nag sports bike, yung CBR 150R, yung bagong labas na, yung unang labas ng Repsol na version 3. Yun lang yung sports bike ko. Tapos hindi ko naman din pinagtagalan dahil sobrang sakit ng likod ko ng mga braso ko. Pilot mo, sobrang sakit pag naka sports bike ka. Tinry ko siya yung long ride papunta ng Cavite, Dasmariñas. Grabe, parusang parusa, tapos may back ride ako. Parang ayaw ko na ulitin, kaya binenta ko rin yun ng nasa ano lang, 10k odo lang yun nung binenta ko. Balikan ko kayo pag paarap ko na tayo ng Infanta. Grabe, Little Baguio, literal Little Baguio talaga. Approaching na tayo ng Marquez Bulaluhan. Hindi na kami nagpicture sa arko ng Infanta dahil hindi mo naman din kita. Sa kapal ng hamog, wala ka rin makikita, kaya siguro bukas na kayo mag-picture dyan pag pauwi kami. Sana mas maganda na yung weather bukas. Sobrang lakas ng hangin, sobrang kapal ng hamog dito. Partida, nakikita nyo yung oras, 2:57 na. Hindi ko lang makita yung oras sa relo ko dahil natatakpan ng gloves eh. Naka-long gloves ako. Ayan, medyo nag-clear yung hamog. Kaso pag nag-clear yung hamog, may kasama naman siyang ambon. Okay, matatapos lang natin kumain tsaka magkape sa Marquez Bulaluhan. Sa 2 kilometers na lang yung biyahe natin papunta sa Camp Lema. Tignan nyo naman mga kapatid, sino ba hindi gaganahan pumunta dito kung ganito kalamig, ganito kalakas yung hangin. Ganahan talaga ang ating pinsan Boston. Geng. Sir, kamusta naman yung pag-akyat mo dito? Solid po dito sa Charlie's Peak. Sir, nakikita kita sumasahid dyan tuhod mo pag bumabangking ka eh. Hindi pa nakapikit pa nga ako nun eh. Napaka-solid ng kalsada natin. Ayun naman yan oh. Grabe, napakalamig. Tirik na tirik yung araw kanina nung nagsimula tayong bumiyahe. Alas 11 yan ng tanghali. Tirik na tirik yung araw sa Maynila. Tapos pagdating dito, tingnan nyo naman. Yan yung suot natin, tingnan yung suot natin. Naka ano tayo, manipis, pang protection lang talaga to sa araw para hindi tayo magano ng direct sunlight. Pero dito walang laban yung suot natin. Aray ko. Kita nyo naman.
natin kabisado kung saan banda dahil walang signal. Hindi ako makapag-plug ng navigation natin para hanapin yung Camplema. May piso net kasi, may piso wifi kasi doon sa Marquez Bululuhan. Hindi daw nagana dahil napakalakas ng ulan. Uy, umaya ako na umulan. Yun, Camplema. Okay. Ito na pala tayo eh. At mukhang walang ibang tao. Woo! Natango kayo. Settle down lang kami. Set up lang kami. Yun. Tapos na tayo mag-setup ng awning lang sinetup natin. Kasi nagrenta lang tayo ng tent. Awning/tolda. Diba? Kasi 350 ang entrance pag magka-camp ka ng sarili mong tent. Tapos 450 naman pag magre-rent ka ng tent. 100 lang dadagdag mo. May kutsyon sa loob, may kumot, unan. So ganito na lang, lalo na kung dalawa kayo. 450 kayo tag isa. Tapos protected pa kayo ng trapal na may ano ng nyog, mukhang kubo. Ginawa namin, dalawa kinuha namin, tapos nilagyan namin ng awning sa gitna para hindi mababasa sa gitna. Diba? Ayos, makita nyo naman ang place natin. Napakalupit. Pakalakas na kamog, buti na lang hindi na umulan. Kanina tuloy-tuloy yung ulan, biyahe namin nakakapote lang. Pero ito, pasok na pasok yung hamog. Napakaangas. Good morning. Grabe, naulan ba din? Sunday morning. Time check natin 7:33 AM. Naulan pa rin dito sa atin. Kagabi sobrang lakas ng ulan, halos niyuyub-yub niya yung tent. Lalong matatanggal eh. Set up na tayo ng kape sa almusal. Tayo ng simpleng almusal. Longganisa. Walang tao sa site. Apat yan, kami lang ang nag-occupy ng dalawa. Kaya itong pavilion na common area, kami lang din gumagamit. Pakaangas talaga. Yun! Saktong-sakto, maulang hapon sa atin lahat. Time check natin 12:59, alauna ng hapon. Tapos ride na tayo pa uwi. Yung day 2 namin, inaasahan namin na maganda yung panahon kasi literal na wala na talaga yung bagyo dapat sa Philippine Area of Responsibility. Kaso kasi wala pag-gising namin alas 7 hanggang ngayon alauna. Walang tigil yung ulan, tuloy-tuloy lang yung buhos ng ulan.
Kaya medyo mahirap mag-setup ng ano, mga gear mo, mga gamit mo. Mas mahirap magbalik dahil tuloy-tuloy yung ulan. Siyempre ayaw mo rin mabasa, ayaw mo rin magkasakit. Pero yun, ang total na gastos natin sa Camplema is 450 pesos. Yun ang entrance per packs. Kung dalawang 2 packs lang kayo, sakto-sakto isang 10 sa inyo, kasama na yun sa babayaran nyo 450. Kung solo ride ka, 900, sasaluhin mo yung bayad ng pang dalawang tao. Tapos additional gastos namin dyan sa Camplema is 30 pesos per cellphone. Pero sa wifi, lakas yung signal. Kahit bandang dulo kami ng campsite, malakas yung signal ng wifi. Mabilis din yung internet. Siguro naka sila Starlink. Maganda, ayos. Aside that, 100 pesos sa mineral water per 6 liter na naka malaking bote. 100 pesos, nakadalawa kami para sa dalawang araw. Syempre ginamit din namin pang saing inom ng tubig, pambanlaw ng mga lulutuin. Yun lang, 450 pesos. Tapos depende kung gaano kadami kayo, 100 sa tubig, 30 sa cellphone, wifi. Wala na iba. Sobrang payapa ng lugar, napakalamig ng hangin ngayon. Ang problema lang namin sa Camplema kagabi, nung matutulog na kami, dahil tent lang eh, trapal lang yung pagitan mo sa labas. Pag may dumadaan sa sasakyan, rinig na rinig mo. Kahit hindi na ka ma-flare yung sasakyan, basta basa yung kalsada, rinig na rinig mo yung gulong ng sasakyan sa tubig, lalo na kahit pag truck. Tapos pag naka-motor, naka-muffler yung dadaan, grabe, mahirapan ka matulog. Wala akong ibang masabi sa Camplema. Ang mura, ang ganda ng lugar, payapa na solo namin yung pavilion dahil for common use daw yon pag mga kakainan. Ang naging issue lang talaga is yung kagabi pag matutulog ka na, ramdam na ramdam mo yung ingay, ramdam na ramdam mo yung vibration ng lapag pag may dumadaang sasakyan sa tent mo mismo. Kasi literal katabi lang ng kalsada eh. Katabi lang ng kalsada yung Camplema. Walang hiking, walang kahit ano. Pag park mo, tent mo na agad. Napakaganda. Medyo naganda tayo dahil may baha. Iniwasan natin yung baha. Pero kung nandito pa kayo sa video na to, dito na mag-conclude yung vlog natin, yung adventure natin for this time. Kung na-enjoy mo yung content natin, kung nagustuhan mo yung vlog natin ngayon sa Camplema, please like, subscribe. Tapos see you on the next channel. Nandito kayo sa vlog natin na wala tayong ibang gagawin kundi mag-adventure. Tech Adventures. See you guys. Thank you.